tayo sa Casa Marcelino. Ito nga sa Marcelino, nasa Alfonso, Cavite. Nakita ko siya sa vlog ni windowseat.ph. Sabi ko, parang ang ganda doon. Isa yun sa mga nagpapaamor sa amin eh. Yung mga undiscovered gems talaga. Para bang ang sarap puntahan na alam mong tingnan mo pa lang yung mga pictures doon, no? Parang alam mo Instagrammable agad, no? And maganda pa doon, Tagaytay lang din siya, no? Yeah. Sa may ano siya, Alfonso Cavite. Yung Alfonso Cavite kasi, almost Tagaytay na rin siya eh. Magkadikit na rin talaga yan, no? Alam nyo naman tayo, paborito natin magpunta dito sa Tagaytay. Sarap din talaga kasi bumalik-balik sa Tagaytay. Alam nyo yan. Ilang beses na rin sinabi ni RA yun, paborito niya dito. Parang pangalawang bahay ko to. Dito na siya nagka-sinusitis actually. Obviously, Tagaytay, SLEX na naman tayo. Itong Casa Marcelino, lalagpas ka lang ng konti sa Tagaytay actually. Ang travel time is 2.5 hours. Yun, samahan nyo kami, pakita namin itong napakagandang undiscovered gem na naman dito sa Alfonso, Cavite. So, kita-kita tayo. See ya! About hidden love, hidden gem talaga to sa Alfonso, Cavite. Ito dito na tayo sa Casa Marcelino. Yan, kitang-kita nyo naman sa likod. Legit yan, as in, kitang-kita nyo, sobrang ganda. Walang hype. Kitang-kita naman. Itong resort na to actually 4 hectares. Wow! Ganun kalaki yung resort na to. Pero yung pinaka-resort 1 hectare lang. The rest plantation na yan eh. Meron sila dito ang plantation ng dragon fruit. Pero itong pinaka-resort na to 1 hectare lang. Pero yung 1 hectare grabe. Di ba sa mga picture kala nyo ang liit lang. Pagpunta mo dito, ang lawak payat dito, grabe. And itong Casa Marcelino, ano siya eh, since 2019 mas talaga siya tapos gawin. Kaso yun nga, nung 2020, unfortunately, yung Taal, sumabog, sunod-sunod na, COVID, pandemic. Kaya nag-open lang siya sa public nung, ito, year lang. Kaya sobrang bago-bago talaga. Bagong-bago pa lang pala. Nice. Kita naman, bagong-bago pa. Kitang-kita. Ikot namin kayo dito. Papakita namin sa inyo yung rooms. Mga cottages dito. Cottages. Ang ganda ng cottages nila dito. Anong tawag nila dito? Revula. Di ko mention ka. Pero yun, ang ganda ng mga cottages nila dito. Ang presko kasi napapalibutan ng mga, nasa gitna ka ng mga puno. Tagaytay ito. Legit yung hangin, napaka-presko. Sobra. Ang presko sa mata, ang presko ng hangin. Iniisip ko na agad kung paano tayo mag-swimming dito. So yun, libot namin kayo dito sa Casa Marcelino. Grabe talaga yung hangin dito sa Tagaytay. Ng isa sa rooms nila dito sa Casa Marcelino. So, itong room ay dalawang double deck. Nice. Yan. Pasok mo. There's a mirror here. Yan. May bintana. Wow. Ito ka lang sa loob. Ang ganda. Window yan. And may TV. And wala sila ditong wifi. Yung TV nila, normal TV lang. Kasi ang gusto nga nila is mag-disconnect ka sa and mag-enjoy mo yung outdoors. Na okay naman, kaya nga nagpunta sa resort. So, here's their bathroom. Yan. May heater. Nice.
Malinis yung bathroom nila. And malinis yung room, maaliwalas. Ayan, pahingahan lang din talaga siya. Dahil yun nga, pag nandito ka, promise, mas gusto mong lumabas. Dahil, ito yan lalabas ka. Ito yung pinto. Paglabas mo, ayun agad. Wow! Ayan, pwede ka mag-coffee here. And ito yung view mo. Diba? Paglabas mo ng pinto, ayun siya agad. Nice. So, meron sila ditong 5 rooms. There's the first one. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5. Din yung pool. And sa baba yung mga cottages. There's their pavilion. Ito yung room. And libot na rin namin kayo dito, no? Pakita natin kung gaano kaganda tong Casa Marcelino. Kasama kasi ngayon si RA. Meron sila ditong 5 rooms. Ito yung kanilang 5 rooms. Sa ngayon, 4 dito occupied eh. Anong oras ngayon? 11? 11 a.m. Pero kitang-kita nyo, ang lamig pa rin dito. Wow! Parang sa Baguio. Non-existent yung dito eh, init. Pagbaba nyo lang ng mga accommodation, meron agad dito yung bar. Ito yung bar nila. You can rent this out daw for 3K. Perfect talaga siya. Yun na, like what we said. Storage. Bar. Ganda dito. Fresh. Imagine yourself, meron kang pa-event, di ba? Tapos, serve ka ng liquors. Siyempre, dito sa bar nila. Habang overlooking naman dito sa napakalaki, tapos napakalinis na pool nila. Di ba? And you guys can just chill here. So yan, after nung bar nila dito, actually hindi lang siya bar, no? Para siyang kitchen. Kitchen. Ang lahat ng pupwestuhan mo dito, ang ganda, ang presko, walang mainit na kape. So inopen ka ngayon, exactly. Ito yung view ng ng swimming pool. Tapos after ng swimming pool, kitang-kita nyo naman yung green, sobrang refreshing. And yun, kung makikita nyo naman yun, pwede nyo rin i-rent out yan. That can accommodate per 100 packs. So, 200 packs daw. Look. Welcome to Tagaytay, guys. Kaya yung pinaka-reception, pa-cater ka dyan. Sobrang refreshing ng view. 11 a.m. na. 11 a.m. 11 a.m. Dito sobrang fresco pa. Hindi pa hulas yung makeup. Ang sabi nga, itong Alfonso, part ng Alfonso na to, mas malamig pa daw to sa Tagaytay. Kasi dito, yung hangin talaga, tuloy-tuloy talaga siya. Punta tayo sa mga cottages. Ngayon, punta naman kami sa mga cottages. Nakikita nyo yung pool. Naturally heated to ngayon. Kita nyo naman, no? Diba? Malinaw as in. Talagang well-maintained siya. Pwede pa kayo dun, Yeah. Wow, ganda talaga dito. Instagrammable spot. Daming spot. Ito parang bahay. Okay. This house right here, owner house to. Yun nga, ang nakatira dito, yung owner. Ito lang to dati, no? Yun nga yung sabi sa amin. Ito lang to dati. Wala pa yan, lahat. Lahat ng buong to, wala pa daw. Itong building na to, yun yung unang structure na nandito. The rest ng to, plantation lang talaga siya. Nice. Yun nga, naisip nila magtayo na rin ng ibang rooms para sa mga pag may mga bisita sila. Yeah. Then eventually, naglagay na rin sila ng pools. Yeah. And ayan, mga cottages. And Casa Marcelino. Boom. Lalaki natin yun. Ito mo. Ayun, lalaki yun. Ang presko ng mga cottages nila dito. What? So ito, dito sa kanilang rest house ng owner, makikita nyo dito yung mga koi. Grabe, ang lalaki ng mga koi na to. Parang sa aquarium na ganito. Oh, ito mo. Yung malapit sila dito. Yeah.
So yun love, ito yung mga cottages nila dito. Bali nahati siya sa 3 level. At ito yung pool. Ito yung first level. Tapos merong second level and then may third level. Meron din mga cottages na merong na second floor, up and down na cottages. Itong cottages na first level, it can accommodate 8 pack and it goes for 1,200 lang, no? Nice. Yung second level naman natin can accommodate 8 packs for 1,000 pesos naman yan. Ang kagandahan din dito, tinan mo, limited lang din yung mga cottages nila. Kumbaga, ang ina-expect talaga nila dito na guests, talagang limitado lang din. Ang gustong gawin talaga dito is i-preserve din yung lugar. Yes. Actually, yung rates nila ngayon, introductory pa lang yan. Yes. And yun nga, ang ano nila is hindi siya mabarag. Gusto nilang i-preserve. Gusto talaga nila i-preserve tong resort. Na maganda yun. Ito yung cottage nila na up and down, no? Can accommodate up to 20 packs. Wow. Pwede i-rent mo siya for 3K up and down. Actually, dito pa lang sa ground level, makita mo, ang luwag na niya talaga. Diba? Tapos nakapalibot din sa'yo itong mga trees. Lamig dito actually. Sa Tagaytay nga to guys. Tingnan nyo naman. Diba? Tagaytay guys. Baga, perfect na perfect siya para sa outing ng tropa. Kung malaking family kayo, perfect na perfect to. Pero, yun nga lang, unfortunately, kahit gustuin din nila na pupunta ng malaking group of family rito, ang advice kasi sa amin, wow, tinan mo naman, ito yung second floor. Ito yung view ng second floor. It's nice. Di ba? Kitang-kita guys. Yan. Itong dalawang floor na cottage nila, it can accommodate 20 packs. Yun nga, unfortunately, sa panahon ngayon, di nila kagustuhan. Kung sila lang daw tatanungin, gustong-gusto nilang magpapasok ng mga kids dito. Para isang buong pamilya, masaya kayo nandito. Pero unfortunately, ang advice sa kanila ng LGU dito, tsaka ng DOT, bawal pa daw yung kids. Dito naman ako ngayon sa pool. Dito sa Casa Marcelino, grabe ang laki. Mini Olympic size, meaning yung lahaban. Olympic size yan actually. Sarap maglaps dito, ang luwag. And lalim. Kung mapapansin nyo rin talaga, sobrang linaw din ng tubig dito guys. Swimming muna tayo. So yun, nalibot namin kayo dito sa Casa Marcelino. Kung hinahanap mo yung relax na lugar, ito yun. Perfect tong lugar na to. Sobra. Tahimik na tahimik. Wala akong maririnig na kahit ano. Baka ang maririnig mo lang talaga dito yung mga huni ng ibon, hangin. Eh, nakikita nyo naman. Sobrang presko. Sobrang presko. And lalo sa spot na to, ang ganda ng spot. Ang ganda ng spot na to. Itong spot namin na to, ito yung pinakamalaking cottage. Ang pinakamalaking cottage dito. You're going here with the large group. Itong the 2 best level na cottage na to. Na nasa tabi ng pavilion nila. Sa pagiging Instagrammable naman. Ang Instagrammable, IG worthy. Ang daming spots dito Yung una-una yung hagdan. Siyempre yung napakalaking pool nila. Yung hagdan pala yun yung ginagamit sa pag may mga wedding events. Yun yung ginagamit na aisle. Diba ang ganda, ang kaiba? Fun. Sa fun.
Siyempre naman, 6 feet Sapat. pool. Oh, Tapos as number usual, one. lang sinasabi namin lagi. Once Kasi, na nakaka-relax ka, presko, nare-relax yung mata mo, lahat, katawan mo, pag-iisip mo, fun na yun. fan na yun. Kaya nga nag-RNR para mag-relax. Tapos makakakita ng magandang scenery. Andi dito siya. Budget. Sa budget, Nice. sobra naman. Diyos ko. Okay, sa budget. Feeling ko nga isa still kaya pumunta na kayo dito. Tulad niya sabi sa amin, pwedeng introductory price lang to. Kaya ngayon, habang affordable pa siya. I'm sure sa ganda nitong lugar na to, tas balak pa nila tong i-preserve. They're heading towards na kasi ang dami pa nilang gagawin dito. Patang baga pa tong resort na to actually. Dahil nga kakabukas lang niya, sobrang dami pa nilang plano. Magkakaroon pa ng ATV dito. Magkakaroon pa ng mga hanging sofa, parang sa Bali. Mga pang Bali na attraction, kasi kitang-kita nyo naman yung lugar, di ba? Parang puro puno. Ang daling yung mga cottages, medyo heading to Bali na rin siya. Yung maglalagay pa sila dito ng mga attraction na geared towards low, na para sa maging Instagrammable pala. Napakaganda dito. Ayun nga lang, no? Kaya lang, paalalahanan lang namin lahat. Kasi nung nakaraan, may nag-viral na rin na video dito sa Casa Marcelino. Nagbigay yung viral na video na yun na pwede yung mga kids dito. Unfortunately, hindi pa pwede talaga yung kids dito. Kung sila yung tatanungin, syempre gustong gusto nila na nandito kayo. Unfortunately, para lang muna tayo sa mga adults lang muna yung lugar na to. Masasuggest ko to syempre. So ngayon, syempre, for a group talaga na mga magbabarkada. And mga wedding. Itong Casa Marcelino talaga is geared toward events talaga. Kaya kung ikaw nagpaplano ng isang magandang venue dito sa Tagaytay. Nako, perfect na perfect to. Yung owner nito, event planner. Baga, itong pagkagawa ng place na to is very good talaga sa events. Perfect. So yun lang, kung nakatulong sa inyo itong travel review namin dito sa Casa Marcelino, please give us a thumbs up and subscribe. Huwag nyo na rin kalimutan na i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na mga travels namin. Makakakita pa tayo ng mga tulad din ng mga ganito kagaganda tulad ng Casa Marcelino. Mga undiscovered na Undiscovered, resort. Mga hidden hidden gems. Yan. Hahanapin natin Favorite lahat yan. Pero totoo naman talaga, hidden gem. Please like us on Facebook Facebook.com/WithTheLC and also follow us on our Instagram. at WithTheLC. And sa lahat po nang nag-subscribe sa amin, thank you po sa inyong lahat.